Okay. Nasa linya na daw po. Yan, sige. Yan, pag-usapan natin, Albert, kanina, napahapyawan na natin yung tungkol po sa pagdedeklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang impeachment complaint po na inihain laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So para po mas talo pa nating mahimay ang tungkol dito, kasama po natin sa ating linya si dating Congresswoman Franz Castro. Magandang umaga po. Good morning, Ma'am Kong. Franz. Magandang umaga, Jerlyn and Albert at sa inyong mga taga-subaybay. Ang aming pong unang katanungan, Kong, ikinagulat po ba ninyo yung naging desisyon na ibasura po ng House Committee on Justice ang impeachment complaint dahil po sa nila ay kakulangan ng basihan or sufficiency in substance upang may pagpatuloy ang pagtalakay sa reklamo? Well, ako personally hindi kami nagtataka no na ganito yung maging attitude o naging desisyon ng Committee on Justice. Nakita niyo naman, umpisa pa lang, pagsasubmit pa lang ng aming complaint ay may hurdle na, di ba? Tapos doon pa lang sa pinag-usapan nila, doon sa umpisa pa lang ng mga rules, no, tungkol sa authenticity ng mga evidences. Yung stage kasi nung presentation of factual na mga evidences, hindi mo pa kailangan doon no? Kasi recitation lang 'yun ng mga factual na mga ng mga instances to support yung sinasabi naming mga subgrounds ng betrayal of public trust. So doon pa lang mukhang talagang talagang planado na talaga yung pagharang doon sa impeachment complaint namin. Kaya ako personally hindi ako nagtaka. Hindi ako nagtaka na ibabasura yung aming complaint. Opo. Darlene, matanong ka lang kay Kong Franz. Ito po kasing complaint po ng Makabayan Block, no, nakaangkla sa betrayal of public trust na mayroong kayong 3 acts, no, na mention nga doon. Scheme of systematized corruption using the baseline balance management parametric formula. Ito yung sa allocation of funds, abuse of unprogrammed funds and kickbacks. Sa tingin niyo po ba, ma'am, nabigo po kayong patunayan ng mga ito? Kasi kung babalikan po ang nangyari kahapon, na-mention ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garpin na yung kawalan ng anekse sa reklamo. Bagay na kaagad naman pong nilinaw ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nakasave doon sa Darlene, sa USB na nakasave pa ang ibinigay sa House SecGen. Oo, totoo yun. Meron pa kaming video para makita nila na sinilled. Siguro yung ewan ko lang kung sinasadya o hindi ng committee na bigyan lahat. Kasi supposedly umpisa pa lang dapat ibinigay kasama ng complaint. Correct. Pero doon pa lang naging may bias na ba? Yung yung Committee on Justice. Oo, kasi ganoon talaga yung proseso niyan Oo, kasi ilang mga kongresista napansin ko, sinasabi nila wala silang natanggap. No? Sinasabi naman ng committee chair na meron silang inamin niya na meron siyang natanggap na USB. Pero bakit hindi ito dinistribute sa lahat ng miyembro bago nagtalakay nung impeachment complaint? Kasi mahalagang kasi doon medyo na yung time, no, na naabala pa. Nagkaroon lang ng nakaabala pa. So yun yung tingin namin ito yung substance, no. At tingin namin kung nagtuloy ito, no, yung mga sinasabi nilang mga substance. Doon na yung sa stage kasi nung yung stage kahapon na doon pinatay na agad. Hindi pa yun talaga yung presentation ng mga factual na hindi pa yun talaga yung mga evidences. Recital pa lang naman ng mga factual no, na evidences. Kaya nagtaka kami, doon pa lang pinigil na talaga no. Mabigat itong testimony ni Bernardo at hindi niya nire-rescind yan, no, doon sa huling
Blue Ribbon Committee. At hindi talaga ito natalakay doon ng substantial doon sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung napagbigyan lang ito, kasi ito yung pinakamabigat gaya ng sabi ni Congressman De Lima, no? Ito yung pinakamabigat na ng subground o yung mga acts nung betrayal of public trust. So kung napagbigyan lang kami, hindi agad-agad hinarang, no? At hindi nagdagdag ng rules. By the way, nagdagdag sila ng rules doon sa impeachment kasi doon sa stage na yon, hindi mo pa talaga ipipresent yung mga evidence. Recital pa lang ng mga facts. Nabanggit niyo po, Kong, na pinatay na po agad yung impeachment complaint laban po kay Pangulong Marcos. Sa tingin niyo po ba, Kong Franz, gaano ba kalalim ang tingin niyo po sa involvement ng Pangulo sa katiwalian? At tayo ba ay nasa tip of the icebergs pa lamang, gayong marami na po sa atin ang nawindang sa laki po ng nauuwi sa korupsyon sa flood control projects? Well, para sa amin, small fish lang yung mga kinukulong, iniimbestigahan, kinakasuhan. Pero yung big fish talaga ay nasa tuktok. Dahil unang-una dito sa pagbabudget, una-una yung NEP emanates from the executive. No, kagaya nga na sinabi ng aming congressman ng Act Teachers Party List, si Kong Tinio, na mayroong budget message yan. So alam niya sa umpisa pa lang kung ano yung nilalaman ng mga syempre ni-review naman niya yan. Hindi ito kumbaga parang simpleng administrative napipirmahan mo lang dahil na kailangan niya rin ay dahil na verified na yung secretary o executive secretary, pero kailangan niya tong reviewin pag start pa lang, and then siya sa kanya rin nagtatapos ang budget, no? So talagang malaki yung responsibilidad niya, hindi lang simpleng command responsibility ito, no? Budget ito Opo. batas ito no? Kaya talagang malaki yung responsibilidad niya rito, lalong-lalo na doon sa sinasabi natin na UA, yung unprogrammed appropriations. Kahit na ba in the past, kahit na panahon pa niya ni Gloria, meron ng UA, pero ngayon sa panahon na ngayon, nakita natin yung pag-aabuso Kahit na sinasabing may sole prerogative or makakapagpasya si Marcos. Kaya nga sinasabi natin inabuso niya yung kanyang otoridad, no, ng paggagamit ng UA. Kasi siya lang yung merong sole authority ng pagpayag. Meron nang nangyayari dito, iniiba pa rin yung mga items No, kapag sana pinagbigyan kami na pumunta doon sa mga facts, ando doon yung yung mga sinasabi nating pag-abuso niya doon sa UA, mga siguro less than 10 instances. So kung sana yun ang nagtuloy-tuloy, makikita yun ng taong bayan, no? Yung testimony ni Bernardo, no, masusudsud namin yun na nakahanda na yung aming mga yung aming mga itatanong sa makabayan. Ma'am, kaya suppression of truth ang ginawa, no? Minarder agad yung aming impeachment complaint. Ma'am, yung mga sa panig naman ng mga supporter po ni Pangulong Marcos, depensa nila, si PBBM naman daw po yung nag-expose ng anomalya sa flood control na minention pa nga po niya sa kanyang SONA. Ano naman po ang take ninyo dito? Ay bakit naman si Duterte? Siya yung nagsasabing patayin ng mga addicts, ang mga pusher and later on nakita natin meron din siyang connect. No? Meron din siyang connect sa mga drug lord. 'Di ba? Kaya hindi ko mo sinabi mong baka niya lang 'yon. Self defense niya lang 'yon. Na kunyari na anti-corruption siya. Pero at the top of it, meron siyang mga ginawa, no, na may ginawa siya para payamanin yung sarili niya. So hindi kami hindi kami naniniwala doon na dahil ikaw ang nagsabi na ubusin natin ang korap, imbestigahan yung mga korap sa gobyerno, no? Hindi kami naniniwala doon kasi marami mga instances na sinabi na rin niya ng ating mga pinuno pero hindi naman totoo.
Kung educate us kung ano kung ito ba pagka na disapprove na sa committee level, pwede ba itong dalhin sa plenaryo or paano po ang proseso nun? At ano hong magiging nasa committee pa, no, sa Justice Committee, and Oo. after that gagawa sila ng report Ayun. doon sa nangyari sa mga hearings. Mhm. Tapos yung conclusion nila, recommendation, and after that paaprubahan sa lahat na naman ng miyembro ng kanilang ng kanilang Committee. committee, Aha. and then iakyat yan sa plenary Ayun. para pagbotohan ulit ng majority kung ito ay aaprubahan ng majority. Ayun. So hindi pa pala doon natatapos, parang pwede pang iakyat yan doon sa plenaryo, ano po? Oo. Yung nabanggit nyo Hindi na... pa, pero nasasalamin na natin, Albert. Yun lang yung talaga doon ko Nasasalamin na, reflection na. May reflection na tayo. Sabi nga, kanina alam na pa. namin magiging resulta Oo. niyan. Pero sabi po Yes. ni Congresswoman Jervil Ruistro na pag na-turn over na sa plenaryo yung reklamo, baka raw po pwede pang mabaliktad yung kanilang desisyon. Umaasa po ba kayo na posibleng mangyari ito? Well, siguro, bigyan natin ng 5%. 5%. na Oo. Na tingnan natin Na kung ano possibility. bang- Malayo sa mabaliktad. 100% talaga akong ano. Oo. Okay. So, ngayon po, ano po ang hakbang ng Makabayan Block? Ito nga pong kasunod ng Makabayan Coalition. ng Makabayan Coalition matapos nga po itong disapprove ng House Committee on Justice. Kami ay siyempre kami ay hindi na umaasa na sa plenary ay mababaliktad 'yan. So taong bayan na lang yung talagang husga sa nangyari. Kaya mga street mobilization na yung mga gagawin namin, kaugnay diyan, ang pinakamalaki ay sa February 25. Ayan. Ma'am, bago ka namin bitawan, maraming salamat sa sama po sa amin ngayong umaga na ito. Baka mayroon po kayong mensahe na gusto pong ibigay sa publiko. Well, salamat Jerlyn sa ating publiko, nakita niyo naman po yung naging proceedings sa impeachment. Umpisa pa lang talagang niluto na para ibasura itong impeachment ng Makabayan laban kay Presidente Marcos. Kaya tayo na lang po ang magsama-sama para talagang i-dramatize natin talaga yung ating galit at dismaya dito sa nangyaring ito. At hindi natin maasahan ang Kongreso na panagutin hanggang sa tuktok yung mga kurakot. Maraming salamat po, Ma'am Congressman Franz, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong Thursday morning. Thank you po. Salamat, Kong. Thank you. Ayan, mga kanyusik, nakasama po natin si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ukol po dito sa naging desisyon po ng House Committee on Justice na deklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint ni PBBM. Kasi sila yung Makabayan Coalition, kasama po dito si Congressman Franz, o Congresswoman Franz, ang naghain itong ikalawang impeachment complaint. Ayun. Nakabilang din doon nga sa ibinasura ng House Justice Committee. Well, kanina nga nilinaw natin kung pwede pa ba yan umakyat sa plenaryo despite na ito'y turn down na ng House Committee level on Justice. Yun yung susunod. 5% Oo. ang kanya. Pero di ba tinitingnan tsansa. gagawa sila ng report, Oo. tapos papapirmahan sa Yes, mga miyembro oo. ng komite at dadalhin sa plenaryo. Doon sa plenaryo, ang sabi ni Congresswoman Jervil, na chairman ng Committee on Pwedeng Justice, mabaliktad. pwedeng mabaliktad. Basta Kasi sa makuha bagay, yung 1/3. ilan na ba ang members ng committee compared Oo. sa other members na hindi naman kasali dyan Correct. sa pagdidesisyon na yan? 318, if I'm not mistaken, ang miyembro po ng House of Representatives. Bali natin magkaroon ng di ba, ng boses yung ibang tahimik lang sa umpisa. Oo. Ang kailangan lang, Albert, 1/3 ng boto ng House. Yes, So, more or less mga 106 or kasi 300 plus yan eh. Oo, 100 plus lang ang kailangan na boto para mabaliktad itong desisyon ng House Committee on Justice. Yes, no? yeah, ganun talaga yung voting system. Etong sinabi na nga ni Congresswoman Franz na sila sa Makabayan Coalition, parang 5%. hindi na umuasa. Yung sa kanya, 5%. Ang layo nun sa mababaliktad. 100, Correct. So ito yung susunod nating abangan, Albert, no? Kapag Abangan nakarating ang na sa susunod na kabanata plenaryo.
impeachment complaint. Ano ba ang mangyayari dyan? Talaga bang mababasura or biglang magkakaroon ng himala at mababaliktad itong Alam mo, naging desisyon ng House Kasi Justice matagal din Committee? tayo nag-cover dyan sa House of Representatives. Oo. Nararamdaman ko yung pagsabi, siguro, bigyan na natin ng 5% kasi ang dami ng ganung kwento, Darlene. Numbers game lagi yan. Dating congresswoman si Kong Franz, alam niya Bago kung pa yan, ano ang pumunta sa committee, kalakaran. pumunta sa plenary, may mga kokos-kokos niya kanya-kanyang Correct, oo. group dyan. Kaya syempre, ramdam na nila kung talagang ramdam na may nila kung chance may ang chance. umusad o hindi. Oo. So yan, kayo ba mga kanyusik, ano ba ang inyong masasabi doon po sa naging pagbasura ng House Justice Committee doon nga po sa dalawang impeachment complaint ni Pangulong Ferdinand Oo, Marcos kasi Jr.?